Kumusta mga kasaliksik? Simula ng pagsalakay ng Russia sa Ukraine, paulit-ulit nang humiling si Pangulong Volodymyr Zelensky ng tulong mula sa kanlurang kaalyado sa anyo ng mga tangke upang mapalakas ang depensa ng Ukraine. Sa isang pulong ng NATO noong Marso 2022, hiniling ni Zelensky na magbigay ang mga kaalyado ng kahit 1% ng kanilang kabuoang bilang ng mga tangke. Gayunpaman, halos isang taon na ang lumipas bago dumating ang mga unang tangke sa Ukraine at ang kabuoang bilang nito ay malayo pa rin sa target na 1,100 tangke na hinihiling niya. Kahit na naharap sa mga pagkaantala at limitasyon, masasabi naman natin na nagamit ng Ukraine ang mga tangke mula sa kanluran ng may mataas na antas ng kahusayan. Ipinapakita ang kanilang galing sa teknolohiya at mga makabagong taktika sa larangan ng digmaan. Ngayon, tatalakayin natin kung anong mga tangke ang natanggap ng Ukraine, alin ang nananatiling operational at paano ito ginagamit sa laban. Noong 2023, dumating ang unang batch ng mga Western-made tanks sa Ukraine, isang pangyayaring tinawag ni Andrei Yermak, pinuno ng opisina ni Zelensky, bilang tunay na kamao ng demokrasya. Pero ano nga ba ang kahalagahan ng mga tangke na ito? Sa kabila kasi ng pagkakaroon ng Ukraine ng humigit kumulang 900 tangke noong simula ng pagsalakay ng Russia, bakit nila kinakailangan ng mga tangke mula sa kanluran? Well, bagamat matagumpay na nagamit ang mga Soviet-made tanks ng Ukraine tulad ng sa tagumpay sa Chernihiv laban sa 20,000 tropa ng Russian 41st Combined Arms Army, mas kinikailangan ng bansa ang mga technologically superior na Western-made tanks. Bukod sa mas advanced na teknolohiya, kailangan din ng Ukraine ng mas maraming tangke para ipagpatuloy ang kanilang depensa laban sa Russia, kahit hindi naabot ang target ni Zelensky na 300 hanggang 500 tangke. Bawat karagdagang unit ay may mahahalagang papel sa labanan. Ang Leopard 1 ay isang pangunahing tangke na dinisenyo ng Porsche at unang ginawa sa West Germany noong huling bahagi ng 1950s. Nang ipakilala ito, nagdala ito ng makabuluhang pagbabago sa teknolohiya ng mga tangke na binigyang diin ng bilis, firepower at epektibong paggalaw kaysa sa mabigat na proteksyon ng armor. Ang Leopard 1 ay may bilis na hanggang 40 miles per hour na bihirang abutin ng mga tangke noong panahong iyon. Ang pangunahing sandata nito ay isang 105mm Royal Ordnance L7A3 rifle gun na pinahusay pa ng Advanced Fire Control System para sa mas mataas na katumpakan sa target. Bagamat may proteksyon itong 70mm rolled homogeneous armor, ito ay limitado sa pagtanggol laban sa mga bala at maliliit na pampasabog, ngunit hindi sapat para sa direktang pag-atake mula naman sa mababigat na anti-tank weapons. Dahil dito, maraming eksperto ang nagsasabi ng Leopard 1 ay isa sa mga pinaka hindi protektadong tangke sa digmaan sa Ukraine, kaya't madalas na kinikailangan itong dagdagan ng armor. Sa kabila nito, ang Leopard 1 ay nananatiling isang balanseng disenyo na ginagamit ng mga puwersa ng Ukraine, lalo na dahil maraming bansa tulad ng Germany, Denmark at Netherlands ang nagbigay ng mga Leopard 1 sa Ukraine mula pa noong 2023. Ang kahalili naman ng Leopard 1, ang Leopard 2 ay isa pang kilalang tangke na naging bahagi ng hukbong sandatahan ng Ukraine. Ang Leopard 2 ay kilala para sa kahusayan nito sa kombinasyon ng firepower, mobility at protection na may pangunahing sandatang 120mm Ren Metal L55 smoothbore gun. Bukod dito, may kakayahan itong umabot ng bilis na 45 miles per hour kahit na ang timbang nito ay humigit kumulang 70 tonelada pa. Ang armor ng Leopard 2 ay nagbigay ng malakas na proteksyon laban sa mga malalakas na bala at may mga advanced na defensive systems tulad ng smoke grenade launchers at infrared jammers. Mula sa mga tangkeng Leopard 2 na ibinigay sa Ukraine,
Iba't ibang mga bansa sa Europa ang nag-ambag, kabilang na ang Poland, Norway, Portugal at Germany. Gayunpaman, ang ilan sa mga tangkeng ito ay nasira o naabandona sa laban, ngunit ang iba ay patuloy na inaayos upang muling gamitin sa digmaan. Sa kabuuan, ang Leopard 1 at Leopard 2 ay parehong nagpakita ng kanilang halaga sa mga labanan, bagaman ang kanilang kahinaan at kalakasan ay malaki ring nakaapekto sa resulta ng kanilang operasyon sa Ukraine. Ang Challenger 2 main battle tank naman ay nagsimula ng operasyon sa British Army noong 1994 at ginamit na sa Bosnia at Herzegovina, Kosovo at Iraq. Ang pangunahing layunin ng tangke na ito ay ang pagwasak sa mga kalabang tangke rin. Ang Challenger 2 ay isang 70 toneladang tangke na armado naman ng L30A1 120mm rifle gun na may 47 rounds bilang pangunahing armas. Meron din itong dalawang 7.62mm na baril bilang pangalawang armas. Ang unang baril ay isang coaxial L94A1 chain gun na nakamount sa tabi ng pangunahing baril para sa close range defense, habang ang pangalawa ay isang pintle-mounted L37A2 machine gun na nasa commander's kupula naman na nagbibigay ng karagdagang firepower para sa anti-infantry at perimeter defense. Ang kombinasyong ito ng armas ay nagbigay sa Challenger 2 ng kakayahang tumugon at puksain ang iba't ibang banta sa labanan. Sa katunayan, ito ang may hawak ng record para sa pinakamalayong tank-on-tank kill shot sa kasaysayan ng militar na naganap noong 1991 sa Gulf War nang pabagsakin ng isang Challenger 1 ang isang Iraqi tank mula sa layo na 3 milya. Bukod sa firepower, binibigyang halaga rin ng Challenger 2 ang proteksyon nito. Ito kasi ay may Dorchester composite armor na ang mga detalye ay nananatiling lihim pa rin hanggang sa ngayon. Ayon naman kay Hamish de Breton Gordon, isang dating opisyal ng Royal Tank Regiment ng British Army, napakagaling ng proteksyon ng Challenger 2. Kaya daw kasi nitong tiisin o i-withstand ang ilang tama mula sa T-72 at ang crew sa loob nito ay mananatiling buhay. Dahil sa natatanging proteksyon nito, dalawa lamang na Challenger 2 ang nawala sa mahabang kasaysayan nito. Isa dahil sa friendly fire sa Iraq noong 2003 at ang isa naman ay sa Ukraine. Ang insidente sa Ukraine ay naging malaking balita dahil ito ang kauna-unahang pagkakataon na nasira ang Challenger 2 ng aktwal na labanan. Ayon sa mga ulat mula sa kanluran, ang tangke ay unang na-immobilize ng isang malaking mine bago ito tuluyang winasak ng Char Lancet kamikaze drone na kilala sa pagiging eksakto sa pagtarget sa mga kahinaan ng mga armored vehicles. Subalit, ayon sa mga ulat mula sa Russia, ito ay nawasak ng artillery. Ang unang tangke ay nagdulot ng sunog at ang ikalawang serye ng artillery attack ang tuluyang nagwasak sa tangke. Bagaman hindi tiyak kung alin dito ang totoo, ang katotohanan ay ang tangke na ito ay nawala at ang Ukraine ay may 13 pang units na naihatid ng UK noong Marso taong 2023. Ang M1 Abrams ay itinuturing na isa sa pinakamainam na main battle tank sa buong mundo. Simula nang ito ay ipakilala noon pang 1980, naging mahalaga ito sa puwersang nakabaluti ng US Army. Ginamit ito sa iba't ibang laban tulad ng sa Bosnia at Herzegovina, Iraq at Afghanistan at na-export din sa mga bansang tulad ng Australia, Egypt, Poland at Saudi Arabia. Ang M1 Abrams ay isang full-track, low-profile na sasakyang pandigma na may kakayahang maglunsad ng malakas na pag-atake. Ayon sa US Army, 3 pangunahing katangian ang nagpapatampok dito. At ito nga ay ang matinding firepower, natatanging survivability at kahangahangang maneuverability. Pagdating sa firepower, ang M1A1 variant na kasalukuyang ginagamit sa Ukraine ay may 120mm L44 M25X smooth bore gun na may 40 rounds ng
depleted uranium shells. Ang mga bala na ito na kilala rin bilang serval bullets ay tinuturing na pinaka-epektibo laban sa anumang uri ng armor. Sa aspeto naman ng survivability, ang armor ng M1A1 ay pinatatag ng Advanced Composite Materials at Explosive Reactive Armor o ERA na nagbibigay ng proteksyon laban sa parehong kinetic at explosive na banta. Kaya nitong tiisin ng direktang atake mula sa iba't ibang uri ng anti-tank weapons. Ang M1 Abrams din ang unang tangke na nagbigay ng optical at thermal sights sa parehong commander at gunner na nagbibigay daan sa kanila na sabay na masubaybayan ang magkahiwalay na target. Sa bilis na umaabot sa 45 miles per hour at sa lakas ng 1,500 horsepower mula sa Honeywell AJT 1,500 multi-fuel turbine engine. Nagiging isa itong makapangyarihang puwersa sa maneuver warfare. Noong Setyembre taong 2023, dumating ang kabuoang 31 na M1 Abrams sa Ukraine mula sa Amerika. Sa kasulukuyan, 21 sa mga ito ang nananatiling operational. Sa mga nasirang tangke, 3 lamang ang tuluyang nawala, habang ang iba ay nagkaroon ng pinsalang maaaring maayos o inabandonan na lamang. Ang digmaang ito sa Ukraine ay tinatawag na smartphone war dahil halos lahat ng kalahok ay may kakayahang kumuha ng larawan gamit ang smartphone at agad itong ibahagi online na nagbibigay ng mas malinaw na pangunawa sa mga pangyayari sa labanan. Sa pamamagitan ng teknolohiyang ito, nalalaman natin na umaabot na sa 857 ang nawawalang tangke ng Ukraine, kung saan 585 ang nasira, 72 naman ang nasugatan, 66 ang inabandona at 134 ang nahuli. Noong 2023 summer counter-offensive ng Ukraine, ginamit nila ang mga Western-made tanks, partikular na ang Leopard 2, upang paigtingin ang kanilang pag-atake laban sa mga puwersa ng Russia. Isa sa mga pinakamalaking hamon na kanilang hinarap ay ang malawak na Russian minefields at multi-layered anti-tank defenses na naging sanhi ng maraming pagkalugi nila. Kahit na mahusay ang mga tangke, marami naman ang nasira dahil sa kakulangan ng tamang suporta at paghahanda sa laki at dami ng mga mine na kanilang kinaharap. Ang mga minefields na kanilang pinaghandaan sa Germany ay mas maliit nga kumpara sa mga aktwal na sukat ng mga minefields sa Russia. Kaya't napilitan silang gumamit ng mga luma nilang Soviet-era vehicles tulad ng T-64 tanks upang linisin ang daan. Ngunit limitado rin ang tagumpay ng mga ito. Bagaman hindi nagamit ang mga Western-made tanks sa kanilang pangunahing papel na tank-on-tank combat, hindi naman ibig sabihin nito na wala na silang naitulong. Katulad na lamang halimbawa, ang Challenger 2 ay naging mabisang gamit sa pagsira ng mga Russian artillery positions, bunkers at light armored vehicles. Pinuri ng mga sundalong Ukrainian ang katumpakan ng tangke, lalo na sa pag-target ng mga kalaban mula sa malayong distansya. Gayunpaman, ang Challenger 2 ay walang sapat na anti-personnel shells, kaya't ang Streltsvagen 122 tanks ang karaniwang ginagamit sa harap ng laban upang harapin ang mga tropang Ruso. Maliban sa mga offensive na operasyon, mahalaga rin ang defensive roles ng mga Western-made tanks. Ginagamit din sila bilang long-range artillery upang harapin ang mga pagsalakay ng Russia na nagbibigay ng mahalagang depensa sa mga puwersa ng Ukraine. Isa sa mga madalas na ginagamit sa ganitong kapasidad ay ang Polish PT-91 Twardy tank na may kombinasyon ng Soviet-era design at modernong Western technology. Ang armor nito ay gumagamit ng ERAWA reactive armor na nagbibigay ng mataas na proteksyon sa mga crew dahil nanu-neutralize ng armor nito ang mga papalapit na panganib. Sa kabuuan, ang mga Western-made tanks ay hindi lamang nagbigay ng taktikal na bentahe sa Ukraine, kundi pati na rin kalamangan pagdating sa psychological. Ang kanilang presensya ay nagbibigay ng kumpiyansa sa mga tropang Ukrainian, habang nagdulot naman ito ng takot at pag-aalinlangan sa mga sundalo ng Russia.
Kahit na hindi naging madalas ang tank-on-tank engagements, naging mahalaga pa rin ang papel ng mga tangke sa iba't ibang aspeto ng digmaan sa Ukraine. Ang mga drone ay itinuturing ng maraming eksperto sa militar bilang dahilan kung bakit tila nawawala na ang halaga ng mga tangke sa makabagong digmaan. Sa Ukraine, iniatras ang mga Abrams tank mula sa frontline matapos mapatumba ng mga Russian hunter-killer drones ang 5 sa mga ito. Gayunpaman, kahit hindi direktang ginagamit sa mga operasyon, nananatiling mahalaga ang mga Western-made tanks sa hukbong sandataan ng Ukraine. Halimbawa, ang Leopard 1 tanks ay napatunayan ng halaga sa pagsuporta sa infantry, tulad ng transportasyon at pagpapadala ng mga gamit. Ang kanilang tibay at mobility ay nagbibigay daan upang epektibong mag-navigate sa iba't ibang lupain na tinitiyak ang ligtas at epektibong paghatid ng mga supply at tauhan. Subalit marami naman ang naniniwala na ang mga Western-made tanks ay hindi nagagamit sa kanilang buong potensyal. May 3 pangunahing dahilan kung bakit. Una ay kakulangan sa air support. Walang tangke kasi ang magiging game changer kung walang sapat na suporta mula sa infantry, artillery at lalong-lalo na sa air superiority. Dito nagkakaroon ng problema ang Ukraine, kaya't hinihiling ni Zelensky ang mga Western-made F-16 fighter jets. Pangalawa, problema sa maintenance at logistics. Bago kasi ang pagsakop, ang Ukraine ay gumagamit ng mga Soviet-era tanks lamang. Ngayon, iba't ibang modelo ng tangke ang kanilang natatanggap mula sa iba't ibang bansa na nagdudulot ng komplikasyon sa mga pyesa, maintenance protocols at pagsasanay ng mga tauhan. Pangatlo, pagsasanay ng mga operator. Ang paglipat mula sa Soviet-era tanks patungo sa mga makabagong modelo ay nangangailangan ng masusing pagsasanay para sa mga maintenance crew at operators. Bawat tangke ay may kakaibang teknolohiya at operational procedures na kailangang matutunan upang magamit ng epektibo sa larangan ng digmaan. Sa kabuuan, nakikita mo ba ang mga Western-made tanks bilang mahalagang bahagi ng estratehiya ng depensa ng Ukraine? O meron bang mas epektibong paraan ng paggamit ng mga ito sa hinaharap?